Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang, I think, viral video na to. Ito yung ambush interview nitong ating Vice President kahapon. So, inatake kasi kami ng bagyo kahapon, nag-blackout kaya hindi tayo nakapag-vlog. So, medyo late na tayo. Unusual, unbecoming, unhinged. Ano isang un nila? May un yeah, unhinged, unusual, unbecoming, unsound mind. And what was the other one? Meron pa isa. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was unsound is Remulla, unhinged is one of those, and then Young Guns is unstable. Yes. So, inisa-isa ni VP Sara yung mga sinabi ng mga nag-comment sa mga ginawa niya. So, napakatalino talaga ni VP Sara, no? Ito na nga talaga siguro yung trabaho niya, no? Tinalo niya na yung kasikatan ni Alice Goo dito sa investigasyon, dito sa Pogo, at ngayon gusto niya pa kunin ang titulong Queen of All Media. Kasi halos araw na siyang nasa social media eh. Siya na lang ang pinag-uusapan ng mga tao, pero sa hindi magandang paraan. Ano yan? Yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ, and then one is a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. So, ito na naman yung sinasabi ko. Huwag natin gagamitin. Sa bagay, hindi naman niya ginamit ang pangalang Jesus at hindi naman niya ginamit ang ayun nga. Pero, bakit laging isinasama nitong si Sara Duterte ang ipagdasal at anumang kabanalan? Banal ba to? Hindi ko rin naman maintindihan eh. So, sinasabi niya, si Department of Justice Secretary ay hindi daw alam ang batas. So, siya, alam ba niya ang batas? Ano nangyayari at bakit ang dami nagko-question sa kanya kung alam niya talaga ang batas? 'Di ba sinabi na hindi naman pala talaga siya abogado. So ano ba talaga siya? There is a big difference between talking about desecration of a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration. See? Napakatalino niya, di ba? Alam niyang sagutin yung mga patutsada sa kanya. Pero, bakit yung mga about sa pondo kung saan niya ginamit at kung saan niya gagamitin, hindi niya alam sagutin? Alin ba ang mas madaling sagutin? Eh, yung mga sinasagot niya ngayon, ni-research pa niya yan for sure. Dapat, sana siguro, as a lawyer, maintindihan niya yun agad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. So, sino ang mabilis? Ikaw yon. So, nangyayari ngayon, si VP Sara pa talaga ang mabilis niyan. Hindi ko na rin talaga maintindihan kung saan humuhugot ng lakas ng loob at tibay ng loob itong mga Duterte na to eh. Pero, in fairness ha, marami pa rin naniniwala sa kanila. So, yan yun. And the next one is psychiatric, neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue.
Ano nangyari? So, may mali ba ang mainstream media? Bias ba ang mainstream media? Kasi wala akong nababalitaan na may umaatake sa kanya. Maraming nagtatanong sa kanya, which is, dapat kung meron tanong, may karampatang sagot. Pero si Sara Duterte kasi, hindi naman siya sumasagot eh. Anong ginagawa niya? Tinatabla niya yung mga sinasabi, binabara at dinidedma. Ganun ang ginagawa niya. Pero kung meron mang umaatake sa kanya, ano nangyari? Mainstream media, kasalanan nyo ba to? Bakit walang lumalabas na umaatake talaga sa kanya? Tawag nila unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit nyo ako inaatake? Diba? So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga youngest na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am. As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand Siya pa talaga ang may ganang mag-demand ng drug test. Eh di ba nga nung nagpa-drug test yung sa LGU ng Davao, sa LGU nila mismo, merong nag-positive at marami, di ba? So, yung paghahamon ni Sara Duterte ngayon, hindi ko na alam kung saan niya pinupulot pa yung idea niyan eh. Kasi parang sa ganyang paraan is pinapahaba lang talaga niya yung usapan. Pero, ang nakakairita lang minsan kasi ang mainstream media, konting kibot kasi issue eh. Sa bagay, kahit naman sa mga vloggers, ganun din. Pero sana yung mga bagay na hindi na dapat pinagtutuunan ng pansin, dinidedman na lang. Etong si Sara Duterte, alam ko to 1 week issue lang to. Siya yung taong nagpapapansin hanggat mapansin. Pero kapag hindi pinapansin, lalo siyang nanggagalaite. Ang tawag sa kanila is mga pikon. Pero hindi na natin mababago yan kasi talagang ang ugali, kahit anong gawin natin, kasabay at kasama na yan sa paglaki. That's all.